Magandang araw pong muli mga kababayan, mga kaitiyak. Nandito po tayong muli para pag-usapan ang isa pang tanong dito sa ating Itiyak Philippines YouTube channel. Ito ngayon ang ating tanong, factory workers. May mga nagtatanong doon sa ating Facebook group na factory worker ako, ano ang pwede sa akin? Para sa mga factory worker na nais magkaroon ng degree, gusto din namin kayong matulungan kung paano kayo makapag-apply sa ITIAP at kung ano ang inyong ibigay na impormasyon kapag kayo ay mag-i-inquire, magtatanong. Tulad ng ibang degree, kailangan kumpleto din ang impormasyon na ibibigay ninyo. Kulang yung sabihin nyo lang na factory worker o kaya all around o kaya sa production ako. Ang ganitong sagot ay walang katapat na degree na pwedeng i-alok ng kahit anong ITIAP school. At kapag hindi detalyado, hindi nila kayo i-entertain. Kaya upang magabayan kayo sa tamang direksyon, ito ang impormasyon na kailangan ninyong ibigay kapag kayo ay mag-apply o mag-inquire. Kailangan masagot ninyo ng kumpletong impormasyon ang mga tanong na ito. Kailangan detalyado ang gawain ninyo sa factory sapagkat magkakaibang degree ang katapat ng bawat trabaho. Kahit pa all around ay siguradong may isa o dalawang specific function na mas doon kayo nakafocus doon sa factory. Nandito ang mga halimbawa ng factory job descriptions na pwedeng ma-evaluate ng ilang school para mabigyan ng degree. Ito una, machine operator. Ito yung mga pag-isipan ninyo na detalye na pwedeng pagkuhanan ng evaluation points na pwede ninyong isama sa inyong DFR. Kaya kapag kayo sumulat ng DFR ninyo, pag-isipan ninyo ang mga tanong na ito. Anong machine ang hawak mo, ilang machine, at gaano mo katagal na ino-operate ang mga yon? Isa pang tanong, ikaw din ba ang gumagawa ng troubleshooting at pag nagka-aberya? Isa pa, kasama din ba ang electrical system ng mga makina na hawak mo? O kaya or purely mechanical lang? Mayroon bang electronics, mayroon siyang mechanical at iba pang component niya? Magandang detalyihin 'yon at gaano mo katagal ginagawa ang trabaho na 'yon? Computerized ba yung mga machine? Ikaw ba ang nag-assemble lahat 'yon ng machine na 'yon nung dumating, in-assemble mo? Ikaw din ba ang nagpapalit ng piyesa ng mga makina? O kung ganito ang hawak mo sa factory ay pwede kang makapag-enroll sa Bachelor of Industrial Technology, pwedeng Mechanical Technology major o kaya ay Electronics major. Pwede ring Electrical ang major niya. Basta Bachelor of Industrial Technology. At yung school ang pwedeng mag-recommend sa iyo kung ano ang pinakamalapit na major na pwedeng i-enroll mo. Pwede nilang i-recommenda sa iyo. Ito isa pa, production, semiconductor and electronics. Ito naman ang pag-isipan mong detalye na pwedeng pagkuhanan ng evaluation points at pwede mong isama sa DFR mo kung ikaw ay nasa electronics or semiconductor company. Anong produkto ang ginagawa mo? Aling bahagi sa production ang specific na function mo? Kasi minsan assembly line yan. Ano ang specific na trabaho mo doon sa assembly line? Electronic devices o semiconductor ba ang products? Anong mga specific na items ang ginagawa ng factory ninyo? Ilang taon mong hawak ang trabaho na yan? Pag ganito ay pwede sa Bachelor of Industrial Technology, Electronics Technology major. Mayroon tayong mga state university dito katulad ng PSU, DIMSU at yung sa Don Mariano University doon sa Ilocos Norte. Yun ang ibang nakausap natin. At saka yung Batangas State University, mayroon din sila nito. Mayroon ding mechatronics ang Batangas State University. Ito yung combination ng mechanical at electronics. Kung mayroon kayong ganitong background, ay pwede din ito sa inyo. Okay, production, garments. Ito naman ang pag-isipan ninyo kung nasa garments kayo. Anong produkto ang ginagawa ninyo? Aling bahagi sa production ang specific na function mo? Anong specific na garment ang ginagawa ninyo? Anong section sa production ang hawak mo? Ilang taon mong hawak ang trabaho na yan? Halos pareho din ng ibang factory job. Kaya lang ito, garments. Meron tayong tinatawag na Bachelor of Industrial Technology, Garments and Fashion Design major.
Ito, mayroon sila sa PSU nito, Pangasinan State University, kung ito ang trabaho ninyo sa factory. Ito pang isa na pwedeng trabaho sa factory na mabigyan ng degree. Office, Staff Admin, or Quality Controller. Ito yung mga pag-isipan ninyo na detalye na pwedeng pagkuhanan ng evaluation points. Quality Controller ka ba ng department mo? Pinangangasiwaan mo ba ang HR department? Kasama ba sa trabaho mo ang office supply management? Hawak mo ba ang mga legal aspect ng kumpanya? Ito pang isa, may oversight ka ba sa logistics needs ng kumpanya? At syempre, ilang taon mong hawak yan? Halimbawa, 2 kumpanya, halos pare-pareho yung hawak mo, ilang taon doon sa una, ilang taon doon sa pangalawa, or maaaring 3, tig-ilang taon yon. Yun yung mga kailangan mong igawan ng DFR ang bawat isa doon sa 3 na kumpanya. COE, DFR. Siyempre yung CV mo, iisa lang, pag samasamahin mo yung lahat ng work experience mo, pero bawat kumpanya ay merong equivalent dapat na COE or DFR or ibang mga ebidensya na nagtrabaho ka sa field na yon. Ano ang pwede? Bachelor of Science in Business Administration. Pwede din yung Bachelor of Science in Office Administration. Pero mayroon tayo ngayon na Bachelor of Science in Business Administration, Major in Office Administration. Pwede din yun, na option na pwede ninyong tingnan. Ito ang ilan lang sa mga trabaho sa factory na pwedeng pag-isipan ninyo, baka qualified kayo at igawan ninyo ng inyong document. Kaya kapag kayo ay nag-inquire sa website man, dito man sa channel natin, o kaya doon sa Facebook group, ang ilagay ninyo, ano yung specific na trabaho ninyo, yung detalye. Hindi yung kung ano yung natapos ninyo, undergraduate. Mali yun eh. Mali yun na tanong. Undergraduate ako ng ganito, ako ay may training na ganito, ako ay may training din na ganito, lilista lahat yung training at saka kung anong undergraduate niya. Tapos nagtatrabaho ako, napaka-ikli ng description sa trabaho, hindi pa kumpleto. Hindi yun pakikinggan. I-ignore kayo, iisnabin kayo ng mga school. Baliktad yun, ihuli ninyo yung mga credentials na education background, mga training ninyo, unahin ninyo ang detalye ng inyong trabaho bago ninyo ilagay yung mga education ninyo at saka ibang mga training na supporting documents doon sa trabaho na ibinigay ninyo na gusto nyong i-apply na mabigyan ng degree. Kaya nga i-accredit yun eh. Yung accreditation. I-accredit nila ang inyong work experience at bibigyan ng katapat na degree. Ayan, hindi ang inyong undergraduate, hindi ang inyong mga training, ang inyong ilalaga ang sasabihin, kundi yung trabaho ninyo, yun ang tatapatan ng degree. Okay, so yun lang ang ating pag-uusapan ngayon at hanggang sa susunod na video, magkita-kita po tayong muli.